Buhi pa man tawhana. Nakuyapan man daw ni. Pero wala gid patya diretso sa Ginoo. Musugot mo sa dili, daghan gyud gipahisalaag ani tawhana. Kay ang iyang teaching, dili subay sa Biblia. Isang nagpakilalang mga ngaral daw gamit ang Bible na tulad sa ibang sekta ay Bible alone lang. Na ayon sa kanya, swerte si Father Darwin dahil hanggang ngayon buhay pa. At nakimaritis itong si Mr. Edmundo Pilapil. May pagkakataon daw umano na nawala ng malay si Father Darwin pero swerte, buhay pa hanggang ngayon. Siya po ay si Mr. Edmundo Pilapil ng siktang imbento ng tao. Yung pangalan, The Chosen Stones Ministries Incorporated. Kita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo nga simbahan word for word. Then magpaputol kog liog nimo. Pero kung wala, dukla ng ulo anang imuhang pari-pari kana imuhang leader kay ngano man dugay ra kay imong giilad ana. Eto, nasalin. John chapter 10 verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Ayun sa kanya, Bible alone lang. Isan kayo mabasa? Yung The Chosen Stones Ministries Incorporated. Walang pagkakaiba sa mga siktang tatag lamang ng tao. Ating tatalakayin ito. Samahan ninyo ako. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta? Muli ito inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At nakita ko itong video ni Mr. Edmundo Pilapil. Sagawa tayo ng reaction video sa kanyang pahayag na nauna niyang Cebuano ito. Sabi niya na hanggang ngayon buhay pa daw si Father Darwin. Buhi pa man tawhana. Nakuyapan man daw ni. Pero wala gid patya diretso sa Ginoo. Musugot mo sa dili, daghan gyud gipahisalaag ani tawhana. Kay ang iyang teaching subay sa Biblia. Gigil na gigil talaga si Mr. Edmundo Pilapil, no? Nang siktang may SIC registration pa, certificate number pa, A199900017. Ang registration sa kanilang sektang The Chosen Stones Ministries Incorporated. O, sige nga, kung Bible alone kayo, saan mabasa ang The Chosen Stones Ministries Incorporated? O, asan na yung sa inyo? Bible alone lang. Ha? Mr. Pilapil, ito ang kanyang pahayag. Cebuano ito, mga kapatid. Isasali natin ng Tagalog sa di makaunawa, ha? Ito. May gugmaon jud kayo ang Dios ba? Ngano? Buhi pa man tawhana. Yun ang kaniyang kumuha siya ng picture ni Father Darwin na galing sa medical check-up. Mapagmahal talaga ang Diyos dahil sabi niya, buhay pa ang taong ito. Nakuyapan man daw ni. Nawalan daw ng malay. Nakimaritis talaga ito si Mr. Pilapil. Ang maritis mo talaga, ha? Pero wala gid patya diretso pero di pinatay ng Diyos. sa Ginoo. Ngano? Bakit daw? Tungod kay gitagaan siya chance. Binigyan daw ng Diyos si Father Darwin ng chance. Di mo ba yun naisip, Mr. Pilapil, at sa buong pamilya mo, na hanggang ngayon buhay pa kayo dahil binigyan din kayo ng chance ng Panginoon para iwanan yung mga siktang tatag lamang ng tao. Halimbawa,
kung sasabihin mo, Mr. Pilapil, dapat ang nakasulat sa Biblia lamang ang ating paniniwalaan. Di po ba? Yon kasi ang gusto nila, letra por letrang mabasa. So, ngayon, kung sasabihin nilang Bible alone lang. Ito, ang pangalan ng sikta nila, The Chosen Stones Ministries Incorporated. May SEC registration. Purok Banugoy, Asuncion. So, dami namang mga siktang na itatag diyan, lalo na sa Davao de Oro, no? Ang dami na ngayong mga siktang tatag lamang ng tao. So, balik natin sa kanya. Kung ang argumento mo dapat ang sundin nasa Biblia, sige, aber, yung pangalang The Chosen Stones, ang daming bato pala nito. The Chosen Stones Ministries Incorporated, saan yung Biblia? Di lang yan. Kung di kayo nangungopya sa aral ng simbahang Katoliko, di po ba nagsagawa kayo ng Christmas party? Sige, aber, saan sa Biblia, Mr. Pilapil, na may Christmas party tulad sa ginawa niyong exchange gift? Kung sasabihin niyo, dapat nakasulat sa Biblia lang. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang iba pang larawan itong si Mr. Sabi niya, Bible alone lang daw. Dapat nakasulat sa Bible. Eto, makita natin. Abay, napansin niyo ba napansin ko? Ba't may tato ka? Kung Biblia lang ang dapat sundin, Mr. Pilapil. Tanong, ba't may tato ka? Di mo ba alam ang nakasulat sa Biblia kaugnay sa tato? Paki-research naman sa Leviticus Kapitulo 19, versikulo 28. Saan ang sinabi niya, dapat Bible alone lang? Okay, tuloy natin siya. Nga tuliro niya ang iyahang Binigyan daw ng pagkakataon si Father Darwin ayon kay Mr. Pilapil na ituwid kinabuhi. ang kanyang buhay. Musugot mo sa dili, Dahil sang-ayon man kayo o hindi, ayon kay Mr. Pilapil, daghan gyud gipahisalaag aning tawhana. ang dami daw umanong nailigaw ni Father Darwin. Daghan yun. No? Daghan yun daw mga tao nga naligaw. Baliktad siguro, Mr. Pilapil. Napakabaliktad. Ang inyong sikta, daghang nailigaw nga mga tao. Ngano? Nganong gipili man ninyo ang tinukod lag tao? Sige. But, pinili mo yung tatag lamang ng tao. The true church founded by Jesus Christ must be unbroken line of succession. Sige nga. Kung kayo ang may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo mula nang naitatag siya, paano mo sagutin? Sa taong 400 Anno Domini, Mr. Pilapil, sinong kasamang ituro na kasama ninyo? Sa taong 200 Anno Domini, ang tanong, Mr. Pilapil, meron na bang siktang tinatawag The Chosen Stones Ministries Incorporated? Di lang yan. Di lang yan. Di po ba? Bible alone kayo. Nang nagsagawa kayo ng Christmas party, anong kalendaryo ang sinunod ninyo? Gregorian calendar. Sino po ba nagdeklara ng Gregorian calendar, Mr. Pilapil? Di po ba ang simbahang Katoliko? Tanong, bakit nangungopya kayo? Kung para sa inyo, Bible alone lang. Abay, isip-isip naman pag may time, ha? Okay, tuloy natin. Kaya ang iyang teaching dili subay sa Biblia. Yung aral o mano ni Father Darwin hindi nakabatay sa Biblia. Excuse me po, Mr. Pilapil. Ang Catholic, we are not Bible alone. Ang batayan ng aming pagtuturo, maliban sa
Biblia na produkto ng simbahan, kung tingnan natin ang aklat na ang pamagat, Roman Catholicism, written by Loren Bittner, na napaka-anti-Catholic, may bahagi sa page 102, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Ang Protestante, kahit kayo, wala kayong sariling Biblia dahil yung King James Version, Biblia yan ng Anglican Church. Nakibasa lang kayo at dahil sa maling interpretasyon nung nagtatag ng sekta na yan, ang resulta, Mr. Pilapil, yon, nakabuo ng bagong sekta. Walang kapagkakaiba kay Kibuloy. Lalo na pag kasunduan na. Okay, tuloy natin. Meaning, dili subay sa pulong sa Ginoo. Hindi umano nakabatay sa salita ng Panginoon. Tanong, sige nga, saan mabasa ang salitang Bible alone? Yung tinatawag sola scriptura. Biblia lamang. Wala kang mabasa niyan. Mr. Pilapel, yung mga aral na kopya-kopya lang galing kay Martin Luther, walang mabasa yan. At dahil sa Bible alone, ang simbahang Katoliko, di tayo Bible alone. Meron tayong magisterium, teaching authority. Kaya nga, San Juan 21:17, sabi ng ating Panginoon Jesucristo kay San Pedro, feed my sheep. Ano po bang ibig sabihin? Feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart and they will feed you with knowledge and doctrine. So, they will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, the pillar and foundation of the truth is the church according to 1 Timothy chapter 3 verse 15. At anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 10:16, ang nakinig sa inyo'y nakinig sa akin. Ang nakinig sa akin, nakinig sa Ama na nagpadala sa akin. Ang problema, tulad sa siktang inaniba ni Mr. Pilapil, di nakinig sa tunay na iglesia. Kaya nakipagkompetensya, basta lang nakabasa ng Biblia, tulad sa kay Buloy, kay Pastor Rod Cubos, at iba pang mga sikta, na itong mga sikta, mga kapatid, natatag lamang ng tao, walang ibang layunin, kundi ang katuparan sa unang Juan Kapitulo 2, 18-19, nandito na ngayon ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Yun. Katuparan sa Mateo Kapitulo 24:24. Katuparan sa ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Okay, tuloy natin. Mo nang daghan ang mahisalaag. Mo nang kamo. Tama. Dami talagang mga kapatid natin sa paglabas dito mga siktang tatag lamang ng tao dahil sa first 1,000 years, mga kapatid, walang ibang iglesia na nasa daigdig kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Etong mga siktang inaniban ngayon nila, bago lang yan, no? At nagmula ni Martin Luther hanggang dumami. At walang pagkakaiba kay Pastor Apollo Kibuloy na nagtuturong Bible alone. Anong resulta sa Bible alone? Iba-iba ang aral, no? Pero kung dapat ang mga aral ninyo ay nakasulat sa Biblia, ang tanong natin, nag-Christmas party kayo. Isip-isip naman kayo kung di kayo nangungopya sa simbahang Katoliko. Sige nga, saan mabasa sa Biblia na dapat mag-Christmas party? Na ipinakita nating picture. Asan mabasa yan? Okay, tuloy natin. Mga Katoliko, ang ako giyong masulti sa inyo basa mong Bible. Yes, nagbasa kami ng Biblia. Ang mga Katoliko, lalo na sa araw-araw na pagsisimba, first reading, Salmo, second reading,
and gospel. At ang sabi ni San Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ngunit ang ibang sikta kasi, nagbabasa sila ng Biblia, merong sariling interpretasyon ng Biblia, kaya nakabuo ng sariling iglesia. Lalo na, isa na dyan, yung the Chosen Stones, Ministries Incorporated, na ang akala nila nasa Bible yan. Imbinto lang yan sa nagbasa sa Biblia. Tuloy natin. Basa gyud dili sa pagkanang reject sa inyong faith. At Sabi niya, magbasa talaga kayo sa Biblia. Hindi na sa pag-reject ng inyong pananampalataya. Hindi nga ba? Di nyo ba ni-reject ang pananampalatayang Katoliko dahil lang nagbasa kayo ng Biblia? Bakit? Umanib kayo sa siktang tatag lamang ng tao. Isip-isip naman ha, pag may time. Kaya mga kapatid, ulitin natin, daming mga kapatid tulad ni Mr. Edmundo Pilapil na ang akala yung inaniban nila ay tama na. Pero kita naman natin, may SEC registration pa. Sino ang founder? Dahil mula pa noon, sa panahon ng Spanish, pag magparehistro ka sa Espanya, pag magparehistro ka nang sila'y namuno dito sa Pilipinas, pag magparehistro ka ng sikta, kailangan maglagda yung tagapagtatag. Kaya sa Artículos de Incorporación para Pol 4, nakasulat yan, Cuelos Fundadores de esta Asociación. Ngayon, sa paglagda ninyo sa SEC registration ninyo, sa sektang The Chosen Stones Ministries Incorporated na may SEC registration number A199900017. Tanong, sino ang founder? Research naman pag may time. Bakit mas lalong pinili ninyo ang tatag ng tao kaysa tatag ng ating Panginoong Hesus, ang simbahang Katoliko?